para hindi kayo basta-basta ma-message ng kahit sino man na hindi nyo kilala basta-basta. So mga ka-MyTech, i-update ko lang kayo regarding sa kung paano mag-private ng ating Messenger account ngayong 2026. So ituturo ko sa inyo yung step-by-step kung paano mag-private para hindi kayo basta-basta may stock ng kahit sino man, hindi kayo basta-basta ma-message ng hindi nyo naman mga kilala, yung mga spam message na yan. So para maiwasan nyo yan, ituturo ko sa inyo dito step-by-step. Make sure lang na panoorin yung video nga matapos para malaman nyo kung paano mag-private ng inyong Messenger account ngayong 2026. So eto na yun. So ngayon, ang una muna natin gagawin para mag-private ng ating Messenger account is pumunta tayo sa Play Store. Click natin itong Play Store dito. Then pumunta lang kayo sa may search bar sa baba. Click nyo lang yan. Type nyo lang dyan yung Messenger. So once na lumabas na yung Messenger, click nyo lang. So ayan, once na may nakita kayo dyang update dito, i-click nyo lang at patapusin nyo. Para in case man na may mga bagong updates, may mga bagong features, may mga bagong settings, automatic magkakaroon ang inyong Messenger application sa inyong device. So once na tapos na, click nyo lang tong open. So automatic mare-redirect kayo sa inyong Messenger account. Ngayon, paano nga ba mag-private ng ating Messenger account? So dati tinuro ko na. So ngayon ituturo ko ulit kasi nga may mga nabagong settings na papalitan. So ang gagawin natin una is i-click mo lang tong menu button dito sa baba. Itong tatlong linya na yan, tatlong horizontal line. Click mo lang. Then pag andito ka na, pumunta ka naman sa may message request. Ito, message request, i-click mo lang yan. Then may lalabas dyan. So may lalabas dito sa unang click nyo. Halimbawa hindi kayo nag-open ng messenger request or message request, is may makikita kayong ganito. So yan yung makikita nyo dito sa my message request. Ang gagawin nyo lang is i-proceed nyo lang, continue lang. So by the way mga ka-MyTech, gusto ko lang sana na i-follow nyo yung ating bagong Facebook page. So eto yon, MyTech PH, i-follow nyo yung ating Facebook page at paabutin natin ng 10,000 plus followers. So aabangan ko yung 10,000 followers na magpa-follow sa akin. So again, please follow our Facebook page, MyTech PH. Mag-follow kayo ngayon na at mag-message kayo na naka-follow na kayo para counted kayo sa ating raffle next month. Click niyo yung choose who can message you. Pag naklik mo yan, mag-loading yan at dito na kayo mapupunta. So dito pala sa may friends of Facebook, click mo lang yan. Dito is dapat nakaset yan sa may don't receive request. Dapat naka-permanent na yan sa may don't receive request. Para hindi kayo basta-basta ma-message ng kahit sino man na hindi nyo kilala basta-basta. Kahit nag-send sila ng message, automatic hindi mo marireceive. Kasi nga naka-don't receive request ka. Kahit mag-message request sila, hindi mo mababasa yung kanilang message request kasi nga naka-don't receive request. So setup lang natin, click mo lang tong bilog sa katabi. Once na ma-setup mo yan, automatic activated na yung don't receive request dito sa ating friends of friends on Facebook. Sunod, dito naman tayo sa may people in your Facebook groups. Click mo lang yan. So dito sa people in your Facebook groups, dapat nakaset to sa message request. Kasi nga, may mga Facebook groups tayo na sinasalihan, halimbawa yung mga binibentang mga products. Paano kung halimbawa, i-message tayo nila at halimbawa may binibenta sila sa atin, dapat naka-message request lang yan. Setup lang natin sa may message request para sa mga Facebook groups na kasali ka, may mga pinapost sila ng mga bagay or may gusto ka bilhin sa kanila na gusto mo ng updates or ano ba gusto ka nila i-message, automatic pwede ka pa rin nila i-message. Once kasi na nag-type sila ng message tapos naka don't receive request ka, automatic makakapag-send sila ng message pero hindi mo marireceive pag naka don't receive request. I suggest na naka-message request lang yung people in your Facebook groups. So once na napili nyo na dito sa bilog, automatic activated na yan. Sunod dito naman tayo sa may pages you follow. Click natin to. Dito naman sa may pages you follow, dapat nakaset to sa my chats. Okay? So kasi nga, syempre ikaw yung nag-follow, automatic, dapat naka-chats yan. Click mo lang yung bilog sa katabi, automatic, activated na yung chats dito sa pages you follow. Sunod dito naman tayo sa may others on Messenger or Facebook. Click natin to. Dito talagang nakaset yan dapat sa don't receive request. Kadalasan dyan yung nangyayari yung mga spam message. Yung mga nagme-message sa atin, napakaraming messages na hindi naman natin kilala. At minsan nabubulabog tayo sa ating messenger inbox. So ang gagawin nyo lang is piliin nyo lang yung don't receive request dito. Piliin nyo lang yan sa katabi, yung bilog. Automatic activated na yung don't receive request dito sa others on Messenger or Facebook. So yun yung pag-setup ngayong 2026. In-update ko lang kayo kung ano yung dapat i-setup nyo dito sa my friends of friends on Facebook, people in your Facebook groups, pages you follow, others on Messenger or Facebook. Ganyan dapat yung pagkakasetup para safe and secured yung inyong Messenger account at hindi basta-basta ma-message or ma-spam message ng kahit sino man na nagtatangka na mag-message sa inyo or mag-stalk. Sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again, MyTech PH, thank you and God bless all.